Engkanto, multo, tiktik, aswang. Mga karanasang hango sa tunay na buhay, mga kaganapan na mayroong basihan. Bago ko simulan ang kwento, ay dalangin ko sa Panginoon, bigyan tayo ng proteksyon, lakas, at yakapin ang mga taong nagdurusa. In nomine Jesu Christi. Amen. Magandang araw o gabi sa inyo, Sir Alex. Ako po si Sonia mula sa Sarangani Province. Matagal na po akong silent listener ng inyong programa. Magbabahagi ako ng 3 maiikling kwento bilang suporta sa inyong channel. Una, kwento po ng aking papa tungkol sa karanasan nila, partikular ng aming lolo Iting. Hindi man po nakakatakot itong unang ibabahagi ko, ngunit pasok po ito sa kwentong hiwaga at kababalaghan na nangyari sa mundong ibabaw. Ang pangalawa naman at pangatlo, mga tunay na karanasan sa aswang, at lahat po ng yan ay hango sa totoong buhay. And without further ado, magsisimula na po tayo. Ayon sa kwento ng aking papa, sir, noong maliit pa lang silang magkakapatid, hindi pa ganun karami ang naninirahang tao sa baryo namin. Gubat pang may tuturing, malalayo ang agwat ng kapitbahay, tipong kilo-kilometro po ang pinag-uusapan. Hindi rin po abot ng kuryente ang lugar, kaya naman sobrang tahimik po rito, lalo na sa gabi. Ang hanap buhay ng lolo ko ay pagkukopra, habang si lola nagtitinda ng kung ano-anong produktong bukid tulad ng kamote at kakanin sa palengke sa pinakasentro ng baryo namin. Ang bahay naman po nila ay halos matutumba na, dala ng sobrang kalumaan. Tabingi na, tapos butas-butas pa ang dingding at bubong. Naaalala ko pa ang biro ni Papa noon sa kanyang mga kaibigan. Ang bahay daw nila ay tulo. Salitang Bisaya po yan na 2 ang kahulugan, una ay 3, ikalawa, tumutulo. Depende na po yun sa pagbigkas. Halimbawa, tulo means 3 sa Bisaya. Tulo naman ay yung tumutulo. Sabi pa ni Papa sa mga kaibigan nito habang nagiinuman ng tuba, mayaman daw sila noong panahon kasi kapag umuulan ay palipat-lipat lang. Ang balay na mo sa una sa bukid tulo. Kung muulan, balhin-balhin lang mi. E di mayaman pala talaga kayo simula noon, no, pre? Kasi 3 bahay nyo. Hindi tulo ba, tumutulo. Kaya palipat-lipat kami ng pwesto. Yun pala. Bugoy-bugoy ka talaga, pre, ba? Di naman ka panipaniwala, mukhang mayaman naman kayo. Nagkatawanan na lang sila kasi hindi kagad nakuha nila ang ibig sabihin ni Papa. Butas pala ang bubong, tumutulo ang tubig, kaya paiwas-iwas daw silang magkakapatid tuwing umuulan. Tinatakpan na lamang ng pawid para kahit papano ay hindi mabasa. Sa tagpong yun, naalala kong nagsimulang magkwento si Papa tungkol sa karanasan ng aking lolo at sa buhay nila noong panahon. Kung paano sila nakaraos at nakapagpatayo ng maayos na tahanan. Ayon sa kanya, si Lolo Iting ay matagal nang may plano na magpatayo ng bahay malapit sa kalsada upang hindi masyadong mahirapan si Lola sa pagpunta-punta nito sa sentro upang magtinda. Ngunit hanggang plano na lang, bunsod ng hand to mouth daw yung kinikita nila sa pagbubukid at sa pagtitinda sa palengke. Kung baga sa madaling sabi, hindi sapat ang perang nakukuha para makapagpatayo ng maayos na bahay, hanggang pagkain lang. Uso nun yung pagpapataya ng lasto, mga numero. Ngunit minsan lang tumataya si Lolo kasi wala naman po silang sapat na pera. Kung baga kung may sobra, yun lang. Pag wala, wala talaga, at si Lola naman po yung inuutusan ni Lolo na tumaya sa sentro. Minsan isang araw nun, sa bukid 4:00 pasado, habang nakaupo si Lolo Iting sa dahon ng nyog sa ibabaw, meron siyang namataan na parang pagong na kakulay nung baon ng nyug, sir. Pulubot daw ang shell nito na umuusad ng mabilis.
Kumbaga parang hindi pagong yung pagkaliksi ng kilos nito. Dala ng pagtataka, pinagmasdan ito ni Lolo kung saan tutungo. Hindi niya masyadong maklaro buhat ng mataas ang niyog na kanyang inakyatan. Puminto ito sa gilid ng malaking bato, nagstay doon at paikot-ikot daw ang shell. Aba, kakaibang pagong ito ah. Ang bilis maglakad. Balak niyang kunin Sir Alex upang alagaan kasi swerte umano yung may pagong na alaga sa bahay. Hindi ko lang alam kung totoo ba yan pero ganun daw po ang paniniwala ng mga matatanda noon. Pero ako personally, hindi po ako naniniwala dyan sir kasi meron po kaming kapitbahay na may malaking pagong po sa kanila at hindi naman po maginhawa yung kanilang buhay. So ayun na nga po. At habang pinagmamasdan ni Lolo, napakunot noo ito bunsod ng bigla na lang daw nagkaroon ng usok galing mismo sa pagong. Kumakapal daw sir, parang binubuga o yun bang naninigarilyo. Dala ng pagtataka, dahan-dahan na bumaba ang aking lolo Iting pero hindi niya inalis ang tingin doon sa pagong. Ay hala, bakit nasusunog yan? At nang malapit na siya sa lupa, nakaramdam yung nilalang sa kanya sir kung kaya humarap ito. Laking gulat ng aking lolo Iting, buhat ng hindi pagong ang kanyang nasilay tulad ng inaasahan kundi isang taong gabote o nasa mga 8 ounce lang daw ng soft drinks ang laki Sir Alex. Nanlaki ang mata niya dahil isa palang duwending matanda na mayroong makapal at mahabang balbas. Nakasombrero ng bilog, kakulay ng baon ng niyog kaya inakala talaga ni Lolo na isang pagong na ganun ang kulay. Nagulat din po raw ang duwende Sir Alex kung kaya bigla itong tumakbo paikot sa malaking bato. Si Lolo naman, sa pagkagulat niya at pagkamangha, nakakita ng duwende. Hindi kaagad nakagalaw kasi hindi niya inasahang makakakita ng ganon. Maya-maya ay nagkaroon siya ng lakas ng loob na lapitan. Pagdating sa may malaking bato kung saan ito nagkubli, wala na roon. Hala, totoo ba to? Nasa na kaya yun? Hindi kaya ako na malikmata lang? Parang baliw daw si Lolo Sir Alex pagkukwento pa ni Papa kasi nagsasalita itong mag-isa. Kaibigang duwende, pasensya ka na ha. Sana hindi ka magalit. Total ikaw naman ang nakakakita sa amin. Ikaw na lang mag-adjust. Itong bukid namin dito kami kumukuha ng pagkain. Hindi ko naman alam na nakatira ka rito. Kung asan ang bahay mo, ipaalam mo lang sa akin at iiwasan namin upang hindi ka magambala. Paikot-ikot daw si Lolo sa malaking bato habang nagsasalita. Ang bango raw ng usok na kaniyang naamoy noon Sir Alex mula sa duwende. Parang insenso na ginagamit ng mga nagtatawas. Nang malaman nila Lola ang tungkol doon, pinuntahan nila ang lugar at nag-alay ng 3 pirasong candy sa bato kung saan nasilay ang duwende. Kinabukasan noon Sir Alex, binalikan nila. Wala na po yung mga candy, tanging balot na lang ang naiwan na tinupipa ng pagkaliit-liit. Naniniwala ang lolo ko na mabait ang duwende na yon kaya kinakaibigan niya Sir Alex kahit hindi naman nagpapakita. Nararamdaman daw kasi ni Lolo na nandudoon lang sa paligid na kamasid sa kanya tuwing pupunta siya roon. Isa sa mga palatandaan ay yung bigla na lang daw gagalaw ang mga damo. Lagi siyang nag-aalay ng mga pagkaing matatamis. Kung minsan kakanin, kung minsan naman prutas lang. Hanggang sa isang araw sir, umuwi ang aking lolo na sobrang saya habang kinakausap si Lola. Palundag-lundag pa raw ito at niyayakap niya talaga. Paano ba naman kasi natupad yung kanyang pagnanais na maging kaibigan ang duwende. Nagpakita raw sa kanya at nakipag-usap pa. Ang inaalala naman ng aking lola noon ay baka bigyan siya ng sakit. Napag-isipan pa nga nila si Lolo noon na nababaliw kasi hindi naman daw nila nakikita yung kinakausap nito sa bukid na kaibigang duwende. Ang sabi raw ng nilalang, si Lolo lang ang makakakita sa kanya.
Hanggang sa humiling si Lolo tungkol sa plano niyang pagpapagawa ng bahay kasi nga butas-butas na yung bahay nila at halos matutumba na. Humingi siya ng mga numero sa Lasto Sir Alex na ipapataya raw kay Lola sa sentro. Pumayag naman daw ang duwende. Binigyan siya Sir Alex at sa maniwala kayo o hindi, lahat ng mga numerong ito ay talagang nananalo. Nang dahil doon ay nakaipon si Lolo ng pera at nakapagpatayo talaga ng bahay na higit pa sa kanyang gustong itayo. Dati kasi simple lang yung nais niya, tipong matuwid at hindi mababasa sa ulan. Ngunit dahil sa swerte na dala ng duwende, ay gawang semento ang kanyang naipatayo. Nang tumagal, napansin ng mga tao ang pag-asenso ni Lolo kung kaya marami ang nabilib sa kanya. Lumabas din kasi ang balita na meron siyang kaibigan na duwende. Ngunit ang mga numerong binibigay sa kanya, sir, hindi pwedeng ibahagi sa ibang tao maliban kay Lola dahil hindi raw ito mananalo. Dapat sila lang daw ni Lola ang makakaalam nun. Kung hindi, mawawala ang swerte. Parang ayaw raw kasi ng duwende na malaman ng mga tao ang tungkol sa kanya. Katunayan, ilang ulit na sinubukan ni Lolo na ibahagi sa kanilang kaanak subalit hindi talaga lumalabas sa mga bola kung kaya may mga tao ring hindi naniniwala sa kwento ng aking lolo na may kaibigang duwende nagbibigay ng mga numerong itataya. May mga chismis-chismis pangaraw noon. Nakahukay daw ng ginto si Lolo kaya biglang nagkaroon ng pera at nakapagpatayo ng bahay. Ganun pa man, marami rin po ang naniniwala kasi yung lolo ko na yun, sir, yumaman talaga. Katunayan, pinagawan niya ng maliit na bahay ang kanyang kaibigang duwende sa bukid at pinabakuran talaga ang bahagi na yun upang hindi malapitan. Hanggang isang beses pa, nakita mismo ni Lola na parang manok daw pumasok sa bahay nung duwende. Kulay brown, ngunit nang lapitan niya ay wala na siyang nadatnan doon. Ngunit alam na alam ni Lola, yun na ang sikretong kaibigan ni Lolo. Isang duwende na naghatid sa pamilya ng swerte. At eto naman po, sir, ang pangalawang kwento. Karanasan ng kapatid kong lalaki at asawa nito sa aswang, kasama ang 4 na kaibigan at mga anak nito. Ang misis ng kapatid kong si Miguel ay buntis ng time na yon. Minsan, nagkayayaan sila ng mga kaibigan sa college na mag-beach. Ang beach po na yon, ang nagmamay-ari ay tiyahin lang din ng isa nilang kaibigan. Hindi pa na-improve pero may bahay kubo naman na pwedeng matutulugan. Yung nagbabantay doon ay meron din pong kubo na kung saan doon siya natutulog. So ayun na nga, kinagabihan noon, pasado 11:00, habang nakahiga ang lahat, maya-maya ay may narinig silang pagaspas ng pakpak. Di nagtagal, sinundan naman po ito ng ingay na parang ungol sa labas tapos tumigas yung tiyan ng buntis Sir Alex. As in sobrang tigas daw talaga base sa kwento ng aking kapatid dahil hinawakan niya ito. Mahina lang yung ungol ngunit sobrang nakakapanindig balahibo daw, tuloy-tuloy at paikot-ikot lang ito sa kubo na akala mo may sinisimot o inaamoy sa dingding. Lahat ay natahimik pati mga lalaki kasi iniisip nila aswang ang nasa labas. Hindi rin sila makalabas sapagkat nilukob na ng takot. Ang inaalala ng kapatid ko, baka mapaano ang asawa niya bunsod ng namumutla na rin ito, sir, at nahihirapang huminga. Hindi nila alam kung ano ang gagawin. Hindi rin po nila masabi kung may koneksyon ba sa nilalang sa labas ang pangyayari o yung pagtigas ng tiyan. At isa pa, hindi rin kabuanan ng buntis nun. Bakit bigla na lang nagkaganon? Buti na lang maya-maya noon nawala ang ungol at may taong paparating dahil naririnig nila ang tsinelas na mabilis naglalakad. Dumating ang 2 katiwala na nagbabantay doon na may dalang bawang at itak. Pinagbuksan nila kuya at nagulat sila sa sinabi ng mga ito. Paano kasi ayon sa 2,
dinig umano nila ang malakas na ungol ng wakwak na paikot-ikot sa kubo kung saan natutulog sina kuya at asawa nito, pati na yung mga kasamahan nila at meron pang mga bata. Ang nakakapagtaka lang, mahina lang naman daw yung tinig na yon base sa naririnig nila kuya, pero dinig na dinig daw sa kabilang kubo. Sabi naman nung isang katiwala, ganun daw talaga kapag may inaaswang. Mahina lang pero yung mga kapitbahay ay makakarinig daw talaga sa ingay at ungol. At saad pa ng katiwala, wag daw patulugin ang buntis dahil baka may kung anong mahika na ginagawa ang aswang sa labas kasi nga tumitigas ang tiyan nito. Nang dahil sa pangyayari, sobrang alala ng kapatid ko na baka makuna ng asawa. Yung dalawang katiwala, binantayan sila magdamag. Ang ginawa raw nila Sir Alex, dinurog yung ibang bawang tapos ang natirang asin ay binudbud sa mga bintana at sa sulok-sulok ng dingding. Nakakatawa man ang ginawa na yon, buhat ng nangangamoy bawang silang lahat. Ngunit epektibo naman po bunsod nang nawala din talaga yung paninigas ng tiyan ng buntis. Tapos nawala rin po yung umuungol na aswang na paikot-ikot lang sa kubo. Imbis na magstay pa sila ng isang gabi, dahil sa pangyayari kinabukasan ay agad silang nagsiuwian. Kwento pa ng katiwala, meron daw talagang wakwak sa lugar na yon Sir Alex dahil minsan na ring may inaswang na buntis doon. Ang hinala nila, mga dayo sa lugar na yon. At eto naman po sir ang pinakahuling kwento na aking ibabahagi. Karanasan naman po ito ng aking tiyahin sa bundok na nangyari matagal ng panahon ang nakalilipas. Ang lugar na yon ay literal na bundok dahil paakyat talaga ang daanan. Ayos lang naman bunsod ng sementado po ito. Pagdating sa tuktok ay may maliit na pamayanan na wala pang 10 bahay ang nakatirik. Hindi rin po madilim ang bahagi na yon sapagkat may access na ng kuryente. Meron daw po silang batang kapitbahay na namatay sa sakit. Ang edad nito, nasa mga 5 hanggang 6 na taong gulang pa lang. Isang gabi, habang binuburol, may napansin silang pusang itim na pabalik-balik sa loob ng bahay doon sa namatayan at tumititig daw sa kabaong. Lalabas tapos maya-maya ay nandudoon na naman, tumatabi raw talaga mismo sa may ataol. Hanggang sa umakyat na talaga sa kabaong kung kaya pinaalis na. Tumakbo palabas Sir Alex papunta sa madilim na bahagi kung saan mayayabong ang talahiban. Dito na sila nagtaka dahil ang pusa na yon ay hindi pala taga roon. Akala ng iba sa kapitbahay lang kaso noong nagtanong-tanong ay wala raw silang pusa na kulay itim. Idagdag mo pa na kakaiba ang ikinikilos nito. Bakit pupunta talaga sa may kabaong tititigan pa ng husto ang namatay? Kaya simula nun ay binabantayan nila ang batang pinaglalamayan. Lahat ng mga tao ay alerto sa bawat gabi buhat ng hindi nga talaga ordinaryo ang hayop na yon. Marahil ay natakot sa mga tao. Simula nung nagbabantay sila, napansin nilang hindi na bumibisita ang itim na pusa kung kaya nasabi ng mga itong may pagkasaaswang talaga ang pusa at may masamang balak sa katawan ng batang na mayapa. Sa sumunod na gabi, dito nabulabog ang lamay. Habang abala sa paglalaro ng baraha, natuon ang atensyon nila sa isang pusa ng kapitbahay. E paano kasi, may tinitignan ito sa damuhan at galit na galit base sa ingay na nililikha. Nakakita na ba kayo ng pusang nananayo ang balahibo habang kaharap ang aso tapos lumilikha ng sound? Ganon na ganon po ang reaksyon ng pusa ng kapitbahay. Hindi naman po pinansin ng mga tao kasi nga pusa yun ng kapitbahay. Baka may isa pang pusa kaya hinayaan lang nila. E alam nyo naman yung mga pusa, di ba? Kung minsan nag-aaway din talaga yan. Ngunit ang ilang kabataan ay nilapitan ito kasi nga hinahanap nila yung isa pang pusa.
Inilabutan ang mga bata, Sir Alex, at biglang nagsitakbuhan papunta sa mga nakakatanda sapagkat meron daw taong itim ang balat. Nakadapa sa may damuhan at parang naliligo sa langis ang buong katawan na walang kasuotan. Nakatitig sa bintana kung saan nakapwesto ang kabaong. Sumigaw ang mga bata ng aswang, Sir Alex, kung kaya naalarma ang mga tao. Agad nilang tinungo ang tinuturo ng mga ito. Inilawan gamit ang flashlight ngunit wala po silang naabutan. Pero alam nilang totoo ang sinabi ng mga bata sapagkat may bakas pa ng langis sa mga dahon kung saan ito nakadapa. Pagkatapos nun, lahat ng mga aso ng kapitbahay sa unahan nagsisialulungan. Isa sa palatandaan na may nakikitang hindi normal, mga nilalang tulad ng aswang. Yun na umano ang aswang. Nakita ng mga aso kaya nag-iingay ang mga ito. Matapos ang pangyayari na yon, mas lalong hinigpitan ang pagbabantay sa kabaong sa takot na baka bigla na lang mawala ang bangkay sa loob. Ganun pa man, naihatid naman po sa huling hantungan at nailibing ng maayos ang batang pinaglamayan. Hindi na yon mahukay ng aswang, bunsod nang ang sementeryo kung saan ito nilagak ay maraming tao sa paligid na kung magtangka man ng aswang, siguradong mahuhuli siya ng mga tao. Hanggang dito na lang po ang mga kwento ko sa ngayon, sir. Pero hindi pa po tayo tapos dahil magkikita pa tayo sa susunod. Hanggang sa muli. Sonia ng Sarangani. Ang mundong ating ginagalawan ay nababalot ng kaiwagaan na tanging ang Diyos lamang ang siyang may kasagutan. Ako po si Alex at ito ang Southern Mindanao Creepy Experience. At ngayon ay madako naman po tayo sa ating membership shoutouts, mga kaibigan. Binabati ko unang-una si Rose Kim, 11 months member na. Thank you, ma'am. Kay Rancid Horror Stories, ayan, thank you sir sa suporta. Kay Mike na 26 months member na. Kay Susana Dorn, ayan, thank you po ma'am. Kay Samantha Cruz. Kay Cheng's Channel na 10 months member na. At syempre kay Madam Liam. Kay Darlene Kabatuan, 44 months member na. Kay Ramonita Berdugo na magwa 1 month. Kay Elsie Diacosta na 41 months member na, no? Rosary Jayaranti, 2 months. Kay Story Hikes of Totski, 29 months member na. Esmeralda Jucares, 7 months. Kay Jeffrey Bunyad, 18 months member na. Jonizel Alviola, 20 months. Kay Jim Semilia, 24 months member na. Luis Almido na 20 months. Last but not the least, kay Madam Christine Ozon na 44 months member na, no? And maraming salamat po sa inyong lahat sa walang sawang suporta dito po sa ating munting programa. Ang Diyos na lamang po ang bahalang magbalik sa inyong mga kabutihang loob, mga kaibigan ko, no? Kaya ulit, taos puso po ang inyong narrator na nagpapasalamat sa inyong lahat. At syempre sa mga commentators natin, last update, binabati ko unang-una si Anika Mishka, no? Ayan, pa-shoutout daw. Kay Arlene Cools Besa, thank you po ma'am. At thank you rin po sa mga sumusuporta po sa ating SMCE compilation channel, no? Binabati ko rin po si Christy Harm, no? Na meron pang isang account para lang i-support doon sa ating channel. Thank you po ma'am. Kay Jonathan Barba, Nimuel Joshua, Magdaong, kay Maugdang Rubilyar. Kay Hazel Fiesta, kay Ramonita Berdugo, kay Heidi Gregorio, thank you. Kay Jonathan Barba, kay FSO High, thank you po ma'am. Kay Mary Asilar, kay Nizel Gio, ayan, thank you po ma'am. Nizel na, parang si Jonizel ito So sige, last but not the least kay Rexy Abergan, silent listener here in Binyan City, Laguna, always waiting for new upload. Eto na po ma'am, sabi niya no skipping ads. Maraming salamat sa inyong lahat sa mga no skipping ads. At sa lahat ng mga silent listeners ay welcome po kayo sa ating channel. Pumasok na po kayo
at i-hit ang subscribe button. Siyempre, huwag kalimutan ang notification bell upang updated kayo sa mga bago at nakakasabik nating mga kwento. Muli mga kaibigan, maraming salamat po sa inyong lahat. Huwag kalimutang tumawag sa taas. I love you.